Ang Huling Salamangka, isang kwentong pag-ibig at mahika. Sa malayong kaharian ng Eldoria, kung saan ang araw ay hindi kailanman lumulubog ng tuluyan at ang mga bituin ay kumikislap kahit sa liwanag ng araw, may isang mahiwagang bayan na tinatawag na Ethria. Sa gitna ng bayang ito, nakatayo ang isang napakalaking tore, ang Tore ng Arcana, tahanan ng huling mga mago ng lumang panahon. Sa tore ring ito isinilang si Serafina, ang prinsesa ng Salamangka. May dugo siyang dumadaloy mula sa mga sinaunang mahiwagang angkan, at mula pagkabata, hinubog na siya upang maging pinakamakapangyarihang salamangkere ng kanyang panahon. Ngunit hindi niya ito kailanman ginusto. Ang gusto ni Serafina ay isang buhay na malaya, malayo sa mga aralin ng mahika, malayo sa kanyang tungkulin bilang tagapagmana ng Arcana. Ngunit ang kanyang tadhana ay hindi maaaring takasan. Sa araw ng kanyang ika-18 kaarawan, ipinatawag siya ng kanyang ama, si Haring Eldren, ang huling dakilang mago ng kaharian. Sa kanilang lihim na silid sa tuktok ng tore, isang mahiwagang libro ang nasa mesa. Kumikinang ang mga pahina nito sa ilalim ng liwanag ng mga lumulutang na kandila. Serafina, malalim at mabigat ang tinig ng hari, ang panahon ay dumating na. Ang kapalaran mo ay nakasulat na sa aklat na ito. Ngunit, Ama, sagot ni Serafina, hindi ko gustong sundin ang landas ng mga nauna sa akin. Hindi ba't may karapatan akong piliin ang sarili kong kapalaran? Napabuntong hininga si Haring Eldren. Hindi mo maaaring takasan ang iyong tadhana, anak. Ngunit, maaari mong piliin kung paano mo ito haharapin. Dahan-daang binuksan ng hari ang aklat, at sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang lumabas mula rito. Bumalot ito kay Serafina, at sa kanyang isipan, isang pangitain ang nagpakita. Isang lalaki, hindi niya alam kung sino, ang nakatayo sa harap ng isang nasusunog na lungsod. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang mga kamay ay nakatali ng mga tanikala ng mahika. Sa kanyang dibdib, may isang kumikinang na marka, ang parehong tanda na nasa kanyang sariling balat. Mabilis na bumalik ang kanyang ulirat. Sino siya? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Siya ang iyong kapalaran, sagot ng hari. At ang kanyang buhay ay nakasalalay sa iyo. Sa labas ng tore, lumakas ang ihip ng hangin. Hindi alam ni Serafina na ang araw na ito ang magiging simula ng isang paglalakbay na babago sa kanyang buhay, at sa kanyang puso, magpakailanman. Hindi mapakali si Serafina ng gabing iyon. Kahit pa napapalibutan siya ng mga mahiwagang ilaw na lumulutang sa kanyang silid, hindi niya magawang pumikit. Ang pangitain ng lalaking nasa nasusunog na lungsod ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sino siya? Ano ang ibig sabihin ng marka sa kanyang dibdib? At bakit sinasabi ng kanyang ama na siya ang kanyang kapalaran? Hindi siya kailanman naniwala sa itinakdang tadhana. Naniniwala siya ang may hawak ng kanyang sariling buhay, kaya't hindi niya matanggap na may nakatakdang landas na dapat niyang sundan. Ngunit kung totoo ang nakita niya, paano kung may isang buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay? Bumangon siya at lumapit sa kanyang mesa. Nandoon pa rin ang mahiwagang aklat na ipinakita ng kanyang ama. Nang ilapat niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw nito, muli itong kumislap. Bumukas ang mga pahina ng kusa, at isang lumang sulat ang lumitaw sa gitna ng libro. Sa aking anak na si Serafina. Kapag nabasa mo na ito, nangangahulugan ito na ang panahon ng huling salamangka ay nalalapit na. May isang sumpang itinakda bago ka pa man isilang, isang sumpang magbubuklod sa iyo at sa isang lalaking hindi mo pa nakikilala. Ang kanyang kapalaran ay mahigpit na nakatali sa iyo, at ang kaligtasan ng ating kaharian ay nakasalalay sa inyong dalawa. Ngunit maging babala, may mga nilalang na nais kayong pigilan. Ang kapangyarihan mo ay hahanapin, at ang pag-ibig na itinakda sa iyo ay susubukin. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, isang bagay lamang ang tiyak, ang pag-ibig ay maaaring maging pinakamalakas na salamangka, o ang iyong magiging kahinaan. Haring Eldren, nanginginig ang kanyang kamay nang matapos niyang basahin ang liham. Sumpa, pag-ibig. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang bintana. Mula sa dilim, isang mahiwagang tinig ang narinig niya. Serafina, hanapin mo ako, bago mahuli ang lahat. Napaatras siya, hinanap ang pinagmulan ng tinig, ngunit wala siyang nakita. Sa halip,
Isang mahiwagang liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, isang tanda na katulad ng nasa dibdib ng lalaking nakita niya sa pangitain. At noon niya naintindihan, hindi na niya matatakasan ang kanyang tadhana. Kinabukasan, bumangon si Serafina na may bagong layunin. Hindi na siya maaaring manatili sa tore ng Arcana at maghintay na lamang sa kapalarang ibinigay sa kanya. Kailangang hanapin niya ang lalaking nasa kanyang pangitain bago mahuli ang lahat. Naglakad siya patungo sa silid ng kanyang ama, ngunit pagpasok niya, wala roon si Haring Eldren. Sa halip, isang mahiwagang bilog ng salamangka ang kumikislap sa gitna ng sahig. Lumapit siya, at nang ipatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito, isang imahe ang lumitaw, isang lungsod na may matataas na tore at mga kalye na puno ng buhay. Lunaris, bulong niya. Ang Lunaris ang pinakamalapit na lungsod sa Ethria, ngunit higit pa roon, ito rin ang tahanan ng mga taong hindi nagtitiwala sa mahika. Kung nandoon ang lalaking kanyang hinahanap, paano siya makakapasok ng hindi natutuklasan? Sa kanyang likuran, isang tinig ang narinig niya. Serafina, tawag ni Cedric, ang kanyang matalik na kaibigan at ang prinsipe ng Arcana. Alam kong aalis ka. Napalingon siya sa binata, matangkad ito, may maamong mukha ngunit may matigas na determinasyon sa kanyang mata. Lumaki silang magkasama, at kung mayroon mang nakakaalam ng kanyang tunay na damdamin, ito iyon si Cedric. Kailangan ko siyang hanapin, sagot niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong may isang bagay na nag-uugnay sa amin. Naglakad si Cedric papalapit sa kanya. Kung ganyan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Pero hindi kita hahayaang mag-isa. Nagulat siya. Cedric, hindi mo kailangang. Huwag ka nang magtangkang tumanggi, putol nito, may bahagyang ngiti sa labi. Alam mong hindi kita pababayaan. Alam niyang hindi siya mapipigilan ni Cedric. At sa totoo lang, pakiramdam niya'y mas ligtas siya kung may kasama siyang pinagkakatiwalaan. Kinagabihan, lihim silang lumabas sa tore ng Arcana at tinahak ang madilim na kagubatan patungo sa Lunaris. Sa kanilang paglalakbay, naramdaman ni Serafina ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, na parang may isang pares ng mata na lihim na nagmamasid sa kanila. At sa ilalim ng anino ng mga puno, isang lalaki ang tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Siya ang lalaking nasa pangitain. At alam niyang paparating na si Serafina. Nilakbay ni na Serafina at Cedric ang mahabang daan patungo sa Lunaris. Ang kagubatang kanilang tinahak ay puno ng mahiwagang enerhiya, isang palatandaan na malapit na sila sa isang lugar kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang mahika. Handa ka na ba? Tanong ni Cedric habang lumalapit sila sa tarangkahan ng lungsod. Alam mong hindi madaling pumasok dito. Huminga ng malalim si Serafina at hinawakan ang kanyang kapa, tinatakpan ang markang kumikislap sa kanyang balat. Kailangan kong makita siya, Cedric. Kahit anong mangyari. Pagdating nila sa pintuan ng Lunaris, sinalubong sila ng mga tanod. Mga dayuhan. Tanong ng isang bantay, pinagmamasdan silang mabuti. Ano ang sadya ninyo rito? Mangangalakal kami mula sa Ethria, sagot ni Cedric. Dumating kami upang magdala ng mga paninda. Pinagmasdan silang mabuti ng bantay, saka tumango. Maaari kayong pumasok, ngunit mag-ingat. Hindi namin gusto ang mga taong gumagamit ng mahika dito. Pumasok sila sa loob ng Lunaris at agad nilang naramdaman ang kakaibang atmosfera ng lungsod. Matao ang mga lansangan, puno ng mga nagtitinda at mga manlalakbay. Ngunit sa kabila ng sigla, may isang aninong bumabalot sa buong lugar. May mali rito, bulong ni Serafina. Parang may isang puwersang pumipigil sa mahika. Ang hangin ng Lunaris, sagot ni Cedric. Isa itong sinaunang sumpa na pumipigil sa sino mang gumagamit ng mahika sa loob ng lungsod. Ngunit bago pa niya matanong si Cedric, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, parang may humihila sa kanyang kaluluwa. At doon niya siya nakita. Sa dulo ng makipot na eskinita, nakatayo ang isang lalaking may matatalim na mata at isang marka sa kanyang dibdib, ang parehong markang nakita niya sa pangitain. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Biglang lumamig ang paligid. At sa isang iglap, naglaho ang lalaki sa anino ng lungsod. Cedric, bulong ni Serafina, hindi makagalaw. Siya iyon. Habulin natin siya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras.
Mabilis nilang tinahak ang makikitid na daanan ng Lunaris, sinusundan ang aninong nagtatago sa dilim. Ngunit bago pa nila maabot ang lalaki, isang grupo ng mga armadong lalaki ang lumitaw mula sa kawalan, hinaranggan ang kanilang daraanan. Ikaw, sabi ng isa sa kanila, nakatutok ang espada kay Serafina. Ikaw ang hinahanap namin. Napaatras si Serafina nang makita ang mga armadong lalaki sa kanyang harapan. Kita sa kanilang mga mata ang matinding galit at paghihinala. Sa kabila ng takot na nararamdaman, pilit niyang pinanatili ang kanyang katatagan. Ikaw ang may markang hinahanap namin, sabi ng lalaking nasa gitna. Ang kanyang kasuotan ay naiiba sa iba, isang baluti na may ukit ng araw at buwan, tanda ng mataas niyang posisyon sa lungsod. Sumama ka sa amin ng maayos, o gagamitin namin ang dahas. Hinuwak ni Cedric ang palso ni Serafina, handang ipagtanggol siya. Hindi niyo maaaring kunin si Serafina ng basta-basta, matigas niyang sagot. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang mahiwagang enerhiya ang bumalot sa katawan ni Serafina. Hindi ito galing sa kanya, ito'y nagmula sa lungsod mismo. Ang sumpa ng Lunaris ay naging mas mabigat, hinihigop ang anumang mahikang nasa loob ng katawan niya. Napaluhod siya sa bigat ng enerhiya, at sa isang iglap, dumilim ang kanyang paningin. Nagising si Serafina sa loob ng isang malamig na piitan. Ang kanyang mga kamay ay nakakadena sa bato, at sa bawat galaw niya, nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan. Gising ka na, isang malamig na tinig ang narinig niya. Napalingon siya. Sa kabilang dulo ng piitan, may isang lalaking nakaupo sa lupa, ang kanyang mga kamay ay may parehong tanikala. Sa kabila ng anino, kita niya ang marka sa dibdib nito. Siya iyon. Ang lalaking nasa kanyang pangitain. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas bago nagsalita ang lalaki. Hindi mo dapat ako hinanap, malamig nitong sabi. Dahil ngayon, pareho na tayong nakakulong. Hindi kita hinahanap para dito, sagot ni Serafina, pilit na inaayos ang kanyang sarili. Sino ka ba? Bakit ko nakita ang mukha mo sa pangitain? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ng lalaki. Ako si Kale. Bumuntong hininga ito. At kung nakita mo ako sa pangitain mo, ibig sabihin, pareho tayong isinumpa. Nanginginig si Serafina sa kanyang narinig. Sumpa, tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Muling nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa lalim ng titig ni Kale, naramdaman niyang may mas malalim pang misteryo sa kanilang dalawa, isang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng buong mundo. Tahimik na nakatitig si Serafina kay Kale. Kahit hindi pa niya lubusang nauunawaan, naramdaman niyang may hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Anong ibig mong sabihin na pareho tayong isinumpa? Tanong niya. Napatingin si Kale sa kanyang sariling kamay na nakakadena, saka bumuntong hininga. Matagal nang itinakda ang ating kapalaran, mahina niyang sabi. Ang sumpang ito ay bahagi ng isang lumang kasunduan, isang kasunduan sa pagitan ng Salamangka at ng mundong pilit nitong pinoprotektahan. Naguguluhan si Serafina. Wala akong nalalaman tungkol dito. Dahil hindi nila sinabi sa iyo ang totoo, sagot ni Kale. Ang iyong ama, si Haring Eldren, ay may ginawang kasunduan noon pa man. Ikaw at ako, tayo ang naging kabayaran. Hindi makapaniwala si Serafina. Hindi, imposible yan. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, bumukas ang mabigat na pinto ng piitan. Pumasok ang isang lalaki, matangkad, may matatalas na mata, at may suot na baluting may sagisag ng Lunaris. Oras na para dalhin kayo sa hukuman, malamig nitong sabi. Lumapit ito kay Serafina at kinalagan ang kanyang kadena, ngunit bago pa ito makalapit kay Kale, bumaling ang lalaki sa kanya. Ikaw, nananatili ka rito. Bakit? Agad na tanong ni Serafina. Pareho kaming nakakulong, hindi ba? Nagpakawala ng mapait na ngiti ang bantay. Ikaw ay isang prinsesa ng Salamangka. May halaga ka. Pero siya, tumango ito kay Kale. Isa siyang taksil sa buong kaharian. Dapat na siyang mamatay. Nanlamig si Serafina sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may pumipigil sa kanya na hayaan na lamang itong mangyari. No, matigas niyang sabi. Kung dadalhin niyo ako, isama niyo rin siya. Tama na, biglang sabi ni Kale, mabigat ang tinig. Wala kang dapat ipaglaban, prinsesa. Ngunit lalo lamang itong nagpatibay sa loob ni Serafina.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang totoong bigat ng kanyang kapalaran, at hindi niya hahayaan na may mamatay ng walang dahilan. Isama niyo siya, mariin niyang ulit. O hindi ako susunod. Nagtagpo ang tingin nila ni Cale, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito. Ngunit bago pa man makasagot ang bantay, biglang dumagundong ang lupa. Sa isang iglap, narinig nila ang pagsabog mula sa itaas. At kasabay ng alingaw-ngaw nito, narinig niya ang tinig ni Cedric. Seraphina, nandito ako. Isang matinding enerhiya ang bumalot sa buong piitan, at sa isang iglap, nagsimula nang bumagsak ang buong gusali. Nayanig ang buong piitan sa lakas ng pagsabog. Gumuhong mga bato ang bumagsak mula sa kisame, at bumalot ang alikabok sa paligid. Naririnig ni Seraphina ang sigaw ng mga bantay sa labas, pero ang pinakamahalaga sa lahat, narinig niya ang tinig ni Cedric. Seraphina, nandito ako. Mabilis siyang tumayo, kinalimutan ang panghihina mula sa sumpang pumipigil sa kanyang mahika. Nakita niyang nakagapos pa rin si Cale, habang ang bantay naman ay nakadapa sa sahig, nawalan ng malay sa lakas ng pagyanig. Cale, kailangang makaalis tayo dito. Hindi mo ako matutulungan, malamig nitong sagot, pero hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang kinuha ang susi mula sa sinturon ng bantay at tinanggal ang kadena ni Cale. Nang lumaya ito, agad nitong hinawakan ang kanyang palso. Hindi mo dapat ginawa yan, Anito, mahina ang boses ngunit may halong pagtataka. Wala nang panahon para magpaliwanag. Hinatak niya si Cale palabas ng piitan, at sa paglabas nila, tumambad sa kanila ang kaguluhan. Maraming sundalo ang nakahandusay sa sahig, at sa gitna ng mga ito, nakita niya si Cedric na may hawak na espada, hininggal ngunit may matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Cedric, sigaw niya. Nilingan siya ng binata at napabuntong hininga ng may bahagyang ngiti. Buti naman at buhay ka pa. Ngunit nang makita nito si Cale, agad itong nagdilim ang mukha. Bakit mo siya kasama? Wala nang oras, Cedric, mabilis niyang sagot. Kailangan nating umalis bago pa nila tayo mahabol. Napatingin si Cedric kay Cale, at kahit halata ang pagdududa sa kanyang mukha, tumango ito. Sige, sumunod kayo sa akin. Mabilis silang tumakbo palabas ng piitan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Seraphina ang patuloy na paghina ng kanyang katawan. Hindi siya sanay na walang mahika, at ang sumpa ng Lunaris ay unti-unting nagpapahirap sa kanya. Pagdating nila sa tarangkahan ng lungsod, isang pangkat ng mga sundalo ang humarang sa kanila. Huwag silang hayaang makatakas, sigaw ng isa. Agad humakbang si Cedric, iniangat ang kanyang espada. Ako na ang bahala rito. Ngunit bago pa man niya masugad ang mga ito, lumapit si Cale kay Seraphina. Takpan mo ang tenga mo, bulong nito. Bago pa siya makatanong, biglang tumangala si Cale at bumuga ng malakas na sigaw. Isang hindi pangkaraniwang tunog ang pumuno sa buong lugar, isang dagandong na may halong alingaw-ngaw ng kidlat. Nang mawala ang tunog, nakita nilang nakahandusay ang mga sundalo, wala nang malay. Hingal na hingal si Cale. Kitang-kita ni Seraphina ang bahagyang pagninig ng kanyang katawan, na parang malaki ang nawala sa kanya matapos gawin iyon. Anong klaseng mahika yun? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Cale, sa halip ay lumingon ito kay Cedric. Wala nang oras. Umalis na tayo. Sa tulong ng isang nakawalang kabayo, mabilis silang lumabas ng lungsod. Sa likuran nila, narinig nila ang sigaw ng mga bantay, ngunit wala na silang panahon para lumingon. Nang marating nila ang isang ligtas na bahagi ng kagubatan, saka lamang sila huminto. Seraphina, hingal at pagod, napatingin kay Cale. Marami siyang tanong, tungkol sa kanyang sumpa, tungkol sa lalaking ito na tila masyadong misteryoso. Pero isa lang ang alam niya ngayon, hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. At ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lang. Tahimik ang kagubatan nang marating nila ang isang ligtas na lugar. Ang malamig na hangin ay dahan-daang humaplos sa kanilang mga pagod na katawan, ngunit kahit malayo na sila sa Lunaris, hindi pa rin mawala sa isipan ni Seraphina ang nangyari. Seraphina, kailangan nating magpahinga, sabi ni Cedric, habang tinatali ang kabayong ginamit nila sa pagtakas. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala, hindi lang para kay Seraphina, kundi pati na rin sa presensya ni Cale. Hindi pa ako pagod, sagot niya. Kahit alam niyang hindi iyon totoo.
Ang sumpa ng Lunaris ay parang latak pa rin sa kanyang katawan, pinipigilan ang kanyang mahika at pinapahina siya. Ngunit mas matimbang ang mga tanong sa kanyang isipan kaysa sa pagod na nararamdaman. Napalingon siya kay Kale, nakasalukuyang nakasandal sa isang puno. Tahimik itong nakatingin sa kawalan, tila may malalim na iniisip. Lumapit siya rito. Kale, mahina niyang tawag. Hindi ito gumalaw. Anong nangyari kanina? Tanong niya. Ano yung ginawa mo sa mga sundalo? Mabagal na tumingin si Kale sa kanya. Ginamit ko ang kapangyarihang hindi dapat gamitin, sagot nito, malamig ang boses. At dahil doon, mas lalo nila akong hahabulin. Napakunot ang noo ni Serafina. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Kale at saka tumingin sa langit, para bang tinatimbang kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan. Sa wakas, nagsalita siya. May sumpa nga sa ating dalawa, Serafina, sabi niya. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Hindi lang ito tungkol sa kasunduan ng mahika at ng mundo, kundi tungkol sa dalawang kaluluwang pinagtagpo ngunit hindi dapat magkasama. Napatingin si Serafina kay Kale, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Serafina ang sakit sa likod ng matatalim na titig ni Kale. Ikaw at ako, mahina niyang bulong. Tayo ang dalawang kaluluwang isinumpang hindi maaaring magmahal. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Kapag masyadong lumapit ang ating mga puso, itinaas ni Kale ang kanyang kamay, at sa isang iglap, isang itim na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ang mangyayari. Naramdaman ni Serafina ang bigat ng hangin sa paligid. Hindi ito basta-bastang mahika. Ito'y isang uri ng kapangyarihan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina niyang bulong, bakit ko pa rin nararamdaman na may koneksyon tayo? Tumitig si Kale sa kanya, at sa saglit na iyon, may isang bagay na hindi nito kayang itago. Dahil kahit ang tadhana mismo ay hindi kayang putulin ang ugnayan natin. At sa saglit na iyon, isang malamig na hangin ang umihip sa kanilang paligid. Para bang may paparating na panganib. Tahimik na bumalot ang malamig na hangin sa kanilang paligid. Ang kagubatan ay biglang naging masyadong tahimik, para bang may nagmamasid mula sa dilim. Hindi maalis ni Serafina ang titig kay Kale. Ang mga salitang sinabi nito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Tayo ang dalawang kaluluwang isinumpang hindi maaaring magmahal. Paano ito posible? Bakit siya isinumpa kasama ng isang lalaking ngayon lang niya nakilala ngunit tila matagal na niyang hinahanap? Serafina, bulong ni Cedric, lumapit sa kanya. Kailangan na nating umalis. May nararamdaman akong kakaiba. Napatingin siya kay Cedric, kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsimulang dumilim ang langit. Sa isang iglap, bumalot ang makakapal na ulap sa buwan, at isang malamig na enerhiya ang lumaganap sa paligid. Hindi, bulong ni Kale, nanlalaki ang mga mata. Masyado nang maaga. Hindi pa natatapos ang kanyang babala nang biglang lumitaw mula sa anino ang isang grupo ng mga nilalang. Ang kanilang balat ay kulay abo, ang kanilang mga matay pulang kumikislap sa dilim. Ang mga anino ng hiwaga. Mula sa mga kwentong pambata, alam ni Serafina kung sino sila, mga nilalang na nilikha mula sa madilim na mahika, mga tagapagbantay ng mga sinaunang sumpa. At ngayon, nandito sila, nakatayo sa harapan nila. Isang matangkad na nilalang ang humakbang pauna. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Kale, Serafina, napasinghap siya. Alam nila ang kanilang mga pangalan. Matagal na kayong hinahanap ng mga Diyos, patuloy ng nilalang. Ang oras ay dumating na. Kailangan nang magwakas ang inyong koneksyon bago pa ito magdala ng kapahamakan. Itinaas ng nilalang ang kamay nito, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang kadena ng itim na apoy. Ngunit bago pa ito lumipad patungo kay Serafina, biglang sumugod si Kale. Hindi, sigaw niya. Sa isang iglap, bumangga ang itim niyang apoy sa mahika ng nilalang, at isang matinding pagsabog ang lumaganap sa buong lugar. Serafina, tumakbo ka. Sigaw ni Cedric, hinila siya palayo. Ngunit hindi siya makagalaw. Hindi niya kayang iwan si Kale. Lumingon siya rito, at sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa titig ni Kale, nakita niya ang isang bagay na mas matindi pa sa takot. Pagpapalaya, at sa isang iglap,
Binalot ng itim na apoy ang katawan ni Kale, at sa isang malakas na putok, naglaho siya sa harapan niya. Kale, sigaw ni Serafina, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging naiwan ay abo at katahimikan. At isang pusong nawalan ng bahagi ng sarili nito. Malakas ang dagandong ng kanyang puso habang nakatitig sa abo kung saan nawala si Kale. Ang kanyang isip ay hindi matanggap ang nakita. Parang isang masamang panaginip, isang bangungot na hindi niya kayang takasan. Kale, bulong niya, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hay nila siya ni Cedric palayo. Serafina, hindi tayo maaaring magtagal dito. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila pinako sa lupa, at ang puso niya ay nanatiling nakalutang sa hangin, pilit hinahanap ang isang bagay na nawala na. Ang mga anino ng hiwaga ay hindi gumalaw. Ang pinuno nila ay tumitig kay Serafina, tila sinusuri ang kanyang reaksyon. Tapos na ang kwento ninyo, malamig nitong sabi. Ang sumpa ay muling nabuhay, at ang balanse ay mananatili. Napuno ng galit ang dibdib ni Serafina. Tumayo siya, kahit nanghihina, at tinitigan ang nilalang na iyon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, mariin niyang sagot. Hindi pa tapos ang kwento namin. Bumigat ang hangin sa paligid. Isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, isang uri ng mahika na hindi niya panaramdaman noon. Nagkatinginan ang mga anino, kita sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan. Sinasayang mo lang ang oras mo, anang isa. Wala na siya, nilamon na siya ng kadiliman. Hindi, sagot ni Serafina, mahina ngunit puno ng determinasyon. Naririnig ko pa rin siya. At totoo iyon. Sa loob ng kanyang puso, sa pinakalalim ng kanyang kaluluwa, nararamdaman pa rin niya si Kale. Hindi siya patay. Hindi pa tapos ang kanilang koneksyon. Humakbang siya paabante ngunit biglang bumukas ang langit, at isang matinding liwanag ang bumagsak mula sa itaas. Napapikit si Serafina sa tindi ng liwanag, at narinig niya ang isang pamilyar na tinig, isang tinig na hindi niya inasahang maririnig muli. Serafina, nanlaki ang kanyang mga mata. Kale. Sa pagitan ng liwanag at kadiliman, isang anino ang bumuo ng kanyang hugis. Isang nilalang na hindi na tao, ngunit hindi rin lubusang patay. Si Kale, bumalik, ngunit hindi na siya ang dating siya. Nakatayo si Serafina sa tuktok ng burol, ang malamig na hangin ay dumadaloy sa kanyang buhok habang nakatingin siya sa malawak na kagubatan sa ibaba. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, ngunit sa kanyang puso, isang apoy ang unti-unting nag-aalab, isang sigurado at matibay na pangako. Sa tabi niya, si Kale ay tahimik na nakamasid, ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanya. Handa ka na ba? Tanong nito, bahagyang nakangiti. Tumanggaw si Serafina. Oo, wala nang atrasan. Sa kanilang harapan ay ang daan patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan, mga digmaan na kanilang haharapin, mga lihim na kanilang matutuklasan, at isang kapalarang hindi nila inasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nilang magkasama silang lalaban. Dahil sa pagitan ng apoy at buwan, sa pagitan ng kadiliman at liwanag, may isang pangakong hindi mababali, hinding-hindi nila iiwan ang isa't isa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kumikislap na langit, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang tadhana.